Alright, so what is up, guys? For today's segment sa Swole Up, we have Smart Kifini B. Alright, so I'm your host again, Smart Fit, and introduce mo natin si sarili natin, guys. So, una tayo, Jiro. Introduce mo sarili mo. Okay, so my name is Jiro Lianto, also known as Kiffy Man. Okay. May tanong ako sa'yo. Okay. Bakit Kiffy Man? Memes lang, memes. Memes. Okay. Mahirap naman ba kung hotdog man? Ako nga pala si Ian Dakay, known as Kuya B. Hala ka, B. Alright. So, thank you so much, guys. So, I'm sure, siguro, some of you have seen our videos, yung mga memes namin, and kulitan namin sa Smart Kifini B. So, ngayon, tatanungin natin sila with some fitness related topics para makatulong sa inyo. Kasi, pangit naman kung puro patawa lang, di ba? Para din may tulong kami sa inyo, may value kaming may bigay sa inyo. Alright. So, eto, kung may sagot kayo, just answer kung ano yung nasa utak nyo, but una natin si Kuya B. So, this message is for the people na first time pa lang sa gym. Ano yung dapat nilang i-expect? Ngayon, B, seryoso muna tayo, ha? Siyempre, bawal ang arte-arte. Mag-arte ka na lang balagi? Pumunta ka ng gym. Imbes na isipin mo na maraming mayabang sa gym, pumunta ka na lang para makita mo kung ano yung hinahanap mo. At syempre, gaya nga ng sabi ko, kung pumunta ka doon, wala ka na magagawa, hindi ka na makakalabas doon, mababawasan ka na ng 30 pesos. At syempre, may mangyayari. Pagpapawisan ka na, ganon. Then hanggang sa mahalin mo na yung pag-gym. Pero, payo ko sa inyo, imbes na mag-isip kayo na mag-isip, pumunta na lang kayo. Dahil minsan, masyado lang kayo asumero at asumera. Hala ka, B. Yun lang sa akin. Alright, ikaw naman, Jiro. Ano yung Yung ini-expect nila? Dapat i-expect nila as first-timers? Ang mapapayo ko sa mga para beginners, maging prepared sila. Para maging prepared? Ano yung i-expect nila para maging prepared sila sa sarili nila? Okay. First of all, pinapayuhan ko sila na huwag masyado mag-expect, especially kung beginner muna. Nang mabilis na result? Nang mabilis ng result. Kasi dapat, kung gusto nyo maging consistent, dapat mag-enjoy kayo dun sa pag-workout mismo, hindi sa mismong result. Okay? So, para expect nyo na rin na kapag mag-workout kayo or gusto nyo seryosohin yung fitness journey nyo, is gagastos talaga kayo ng pera, oras, at saka time. Time, tama. Kasi investment natin yung pag-gym. So, para pinaka-tip ko lang talaga is maging consistent talaga at i-enjoy nyo lang yung everyday na nag-workout kayo. Yon. So basically, pag start kayo sa fitness journey nyo, mag-i-invest talaga kayo. Hindi lang sa pera. Kasi minsan, inisip ng ibang tao, pag-invest pera agad. Hindi nila alam na dapat mag-invest ng time, ng effort, and ng patience para mas solidness yung resultness. Alright. So eto, sa mga beginners pa rin, kasi eto naka-gym na sila, di ba? Ilang weeks na nag-gym. Pero since bago pa lang sila, and for sure may nakakita silang malalaki sa gym, yung mga mamaw na malalaki na. Minsan yung iba, parang natatakot sila that they might look weak and baka i-judge sila ng mga tao dahil weak sila, maliit sila. Ano yung pwede nyong sabihin para sa kanila? Ang mapapayo ko lang sa kanila is that yung mga malatagal na sa gym, lalo na yung pinakamalalakas dyan, di kayo yan i-judge. Okay, huwag kayo matakot sa kanila. Mukha lang silang nakakatakot. Ito, si Kuya B. Pero pagka nagtanong kayo dyan sa kanila, especially yung mga matatagal na magbubuhat, mga babae talaga matatanda. yan. Mga yan. Instead na tawanan ka or anything, baka bigyan ka pa ng tips. So, ano yung mga dapat mong gawin, di ba? Kasi lahat naman tayo dumaan sa pagiging seaweeds eh. Yun. So, huwag kayong ma-intimidate sa kanila. Maganda gawin nyo silang motivation. Kung gusto nyo ganun din yung physique nyo, ma-inspire pa dapat kayo. Di ba? Yun lang. Alright. They will look weak sa gym. Like what I've said to you for me. Gaya na sabi ko mga B, ha? Mababait yung mga yan. Mukha lang sila nangangain pero hindi B. Minsan yung mga malalaki yung katawan, sila pa yung matutulungin dyan sa gym. Minsan pa nga kung sino yung mga maliliit, yung pa yung mga nang-aabuso-ness. Pero gaya na sabi ko,
Ang lagi mo lang tatandaan, you versus you lang. Huwag mo kukumpara yung sarili mo sa laki nila. Dahil unang-una, sa tagal, sa disiplina, ay sobrang magkaiba kayo, B. Hindi mo alam, yes, pares kayo nag-gym, pero pag uwi galing gym, iba-iba na kayo ng ginagawa. Iba-iba na ng pupasok na pagkain sa katawan nyo. Kung ikaw, pinapasok mo, piatos mancher, sila B, solid foodness, okay? Yun lang B. So that's, you need to learn to me, okay? Alright. Lupit. Ngayon, okay, so let's talk about body dysmorphia, especially sa fitness, for sure. Makakalita yan dito. And since marami din kayong followers, let's talk about, kasi marami din gustong ma-achieve yung mga na-achieve na katawan nyo or nakatawan natin. So let's talk about social media versus reality. Mm-hmm. Ano yung thoughts nyo about that? Like, difference. Okay. Alam nyo kasi sa social media, lahat naman kami, kahit sino naman, yung mga pinapost lang namin doon, yung pinakamagandang picture namin, pinakamagandang lighting, may pump, yung ganyan. Tapos, siyempre, yung iba akala nila, lagi kaming ganun, di ba? Akala nila, yung itsura namin doon sa picture, 24/7, ganun. Hindi, ano lang yun kasi may pump or maganda yung lighting. Pero, wag kayong magbe-base sa social media sa result kasi parang minamanipulate namin para syempre mag-sell tayo ng na ganito yung physique, pero sa totoo lang normal lang din yung itsura namin kapag tao lang din kami, magandang lighting, tumatae din kami. Okay, Kuya B naman, ano masasabi mo doon? According to the science of this kind of country, ito lang kasi sobrang basic na lang. Anong gusto niyo, B? Mag-post din kami ng lang, yung tipong walang ka-arte-arte. Siyempre mag-arte-arte rin kami, B. Kahit din ikaw gusto ba mag-post lang ng alam mo yun, yung bagong gising. Siyempre hindi, B. Ganun din kapag lalagyan natin ng arte. Itiman mo yung pictures, which is normal lang. Pero in terms of the technology, pare-parehas lang tayo, B. Pare-parehas lang tayo iniwan, okay, B? Yun lang, B. Don't ever trust the picture every day. Don't trust the picture every day. Oh, di ba guys? Next. Ito, pero kidding aside, totoo naman talaga. Siyempre naman, ipopost namin yung Science of the... ipopost namin yung mga papangit namin picture, di ba? Oh, di ba? Kahit ikaw, di ba? Ikaw, kung yung profile picture mo ngayon, yun yung best mo eh. May filter. Oo, di ba? May filter, camera to 60 ka pa, ganun. Ganun talaga. But, wag nyo i-compare yung sarili nyo sa mga manipulators of the pictures. Of the country. Ako, eto. Eto, normal kasi to eh. Parang, si ganito, ganyan. Si Kiffy Man, yung traps, parang bahay ng duwende, ganito, ganyan. Tapos si Kuya B, yung arms. Parang, arms ba yan? Parang, yan? Parang 15-inch sandwich. Di ba? Ganun. So, eto kasi, madalas, nagko-compare yung mga tao isa't isa. Madalas kino-compare yung mga tao, yung sarili nila sa ibang tao. Okay, so ano masasabi nyo doon? Yung mga seaweeds na nagko-compare. Okay, walang purpose talaga yung pag-compare natin sa iba. Kasi iba-iba tayo ng gift eh. Iba-iba tayo ng genetics. Merong mga tao gift na mo? Katulad sa akin, gift of traps, di ba? Gift of traps. Entrapment. Kasi pagka pinag-compare mo yung katawan mo sa katawan ng ibang tao, baka nga mas maganda pa yung genetics mo, hindi ka lang talaga nag-hard work ng masyado, di ba? Ngayon, yung instead na mag-compare tayo, na lang, kuyari, nakita mo ang ganda ng physique ni Kuya B. Di ma-inspire na lang tayo na na maging halos katulad niya yung arms niya, ganun, di ba? Yun lang, yun sa akin. Walang benefit talaga yung pag-compare eh. Unless na lang kung sa mga professional na yun siguro yun. Yung compete na talaga. Pero kung lifestyle lang naman, di ba? Bakit? Di ba? Kuya B naman. In terms of the comparing in the explanation, ito lang B. Okay, unang-una,
Kahit anong gawin nyo, hindi tayo magkakaparehas ng height. Doon pa lang mali na eh. Mali na mag-compare eh. Very Gets wrong. nyo, B? Hindi mo pwedeng i-compare yung katawan mo sa 10 years na nagbubuhat. Mamaya gusto mo ganun, 1 week ka pa lang. Maraming ganun eh, yung 1 week pa lang. 100%. Tapos yung diet muncher, high protein, di ba? Tapos may palamig pa. Tapos magreklamo ka kung bakit mas nauna siya. Hindi mo naman kasi talaga alam kung anong ginagawa niya. Kaya for me, comparing is not a very useful tactics in this kind of. Okay? Okay, so guys, again, wag niyo i-compare yung sarili niyo. Okay? So kung sobrang laki ng traps ni Kitty Man, wag niyo compare yung traps niyo. Di ba? Alright, so next one. Science of the country. Ito. Is motivation a lie? So, paano ka makaka-build ng routine na makaka-stick ka para maging successful ka I think sa fitness sa journey akin, mo? Para maging successful ka doon sa goal mo, kailangan syempre may plan ka muna. Tapos aalamin mo kung ano yung routine, workout routine, diet na pasok sa schedule mo talaga. Kasi hindi ka pwede na na maglalagay ka lang na kunyari, ngayon kaya ang workout na gagawin ko sa buong week is 6 times a week. Eh ang kaya lang na schedule mo 4 times a week. Yun pa lang wala nang 'di ba? Wala nang parang Tawag doon. wala nang step by step process na parang dapat ganito, di ba? Kasi kapag wala kang plan na strict, mahirapan kang maging consistent kasi paiba-iba. Kunyari sa diet plan, di ba? Sa meal plan, wala kang meal plan na maayos. Buffet ng buffet, no? Buffet lang. Oo. Tapos kung ano lang yung makakita mo, yun lang Ice cream. mo, wala na. Di ba? So yun nga, para maging consistent, kailangan may plan muna. Tapos pasok dapat sa lifestyle mo. Kung ano man yung mo, sa budget, lahat dapat yan. Counting calories. Yeah. Yun. Okay. Kay Kuya B naman, paano ka makaka-build ng routine? About the building routine in this everyday. Okay, ganito lang kasimple yung B, ha? Unang-una yung motivation, B, hindi ako naniniwala dyan. Kasi yung motivation, they are disappearing. Wow. Then after nun, B, ang pinaka-importante dyan is yung consistency. Yes, tama, gagawa ka ng plan mo. Tapos syempre, ang gagawin mong plan is yung pasok din sa time management mo. When the time management is going to yourself, the self is going to your manage. Okay? That's it. No more hard work. Just smart work and be consistent every day. And every day we're going to. Okay? Alright, diba? So, ano yun? Parang... Okay. Ito talaga kami, guys. Huwag sa mga tropa. Ito talaga. Yung chemistry namin sobrang lupit. But for sure, kahit nagkulitan kami dito, for sure marami din kayong natututunan na pulot na lesson. Hopefully. But kidding aside. So again, this has been Smart Fit, your host for Swole Up. And may ipa-plug ba kayo? May ipa-plug kayo? Follow me. Saan? Basta kilala nyo na yun. Okay, yung Facebook page natin, Baki ng Pinas. Then, yung TikTok natin is Kuya B. Then, yung Instagram, Kuya B. Okay. That's it. Alright, thank you so That's it. Okay, so this has been Smart. Smart Tiffany B. Thank you so much. Swole up!